Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Christian Stan Hardinger, bakit inaako yung pagkakatalo ng Terra Firma? Barangay Ginebra big man Isaac Go, kailangang mag-focus para lumabas ang kanyang laro sa nakalipas nga na 5 laro ng Barangay Ginebra. Ngayong Governor's Cup ay hindi pa rin talaga nagagawang makapag-contribute nitong si Isaac Go sa kupunan ni Coach Tim Cone. Hirap na hirap talaga siyang makapag-adjust at parang wala siyang kumpiyansa na maglaro. Sa tingin ko mga chong, nag-i-struggle talaga itong si Isaac Go sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Tapos nadagdagan pa ng pressure, kaya naman bagsak ang kumpiyansa nitong si Isaac Go sa tuwing ipinapasok ni Coach Tim Cone. Nakaka-apekto rin sa laro ni Isaac Go yung sinasabi ng karamihan na kesyo makupad at hindi napapakinabangan ng kanyang kupunan. Kaya naman, hirap na hirap talaga itong si Isaac Go na makatulong sa Barangay Ginebra. Ginagawa naman talaga niya yung kanyang makakaya para magkaroon ng impact at contribution, pero sadyang hindi lang talaga maganda yung kanyang ipinapakita. Sa totoo lang mga chong, ay sarili niya lang ang makakatulong sa kanya para makuha niyang muli yung kanyang kumpiyansa. Dahil nakita nga natin last game ng Ginebra, ginagawa nga ng kanyang mga teammates ang lahat ng mga dapat gawin para makuha niya yung kanyang laro. Pero hindi pa rin talaga lumalabas. Kaya naman, yung nakikita nating problema ay mismong ang sarili ni Isaac Go. Paniguradong nape-pressure ang nasabing big man, kaya hindi niya mailabas yung kanyang laro. Marami nga itong iniisip, kaya kapag ipinapasok ni Coach Tim ay nangangamote sa loob at hindi niya na alam ang gagawin. At ganyan nga yung nangyari kay RJ Abarrientos sa kanilang debut game, kung saan umamin ang nasabing gwardya na na-pressure at masyado siyang maraming iniisip. Pero matapos daw siyang kausapin ni Coach Tim at ng kanyang mga teammates ay mas nalinawan na nga ito ngayon. At kita nyo naman, isa na si RJ Abarrientos sa mga consistent performer ng Ginebra sa kanilang mga nakalipas na laro. At ganyan nga yung sitwasyon nitong si Isaac Go. Kinausap na nga ito ni Coach Tim at minomotivate ng Barangay Ginebra players, pero hindi gaya ni RJ na agad na nakapag-adapt, dahil kahit nakausap na si Isaac Go ay ganun pa rin talaga yung kanyang ipinapakita. Para sa akin mga chong, ay hindi fit para kay Isaac Go yung kanyang role sa Barangay Ginebra, dahil yung ibinibigay nga sa kanya na role ni Coach Tim ay isang banger big man na nakikipagbalyahan at pumoposte sa ilalim. Hindi nga ganyan yung laro ni Isaac Go, dahil mas sanay nga ito na maging stretch big man. Pero maiintindihan din natin ang Ginebra coaching staff kung bakit nila ipinipwesto si Isaac Go sa ilalim, dahil kulang nga sila sa big man at para na rin mag-improve ang laro nitong si Isaac Go para hindi lang puro outside shots ang kanyang ginagawa. Dahil kapag hindi pumapasok yung kanyang mga 3-point shot ay wala na siyang maiko-contribute sa kanyang kupunan. Kaya naman, gustong ma-improve ng Ginebra yung post-up move nitong si Isaac Go. Para sa akin mga chong, ay ang kalaban lang talaga ni Isaac Go ay ang kanyang sarili. Yung mga sinasabi ng ilang Barangay Ginebra fans patungkol sa kanya ay masakit pero totoo. Gusto lang naman ng mga fans na makakita ng magandang performance galing sa kanya at mag-improve yung kanyang poste. Pero mahirap ngang kalaban ang pressure, lalo na't nag-a-adjust pa ito sa triangle offense. Pero sa ngayon, sarili na lang mismo ni Isaac Go ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang ihanda yung kanyang mindset at mag-focus lang sa laro. At kung si Coach Tim Cone nga raw ang tatanungin, ay mas gusto niya daw talaga na mag-improve itong si Isaac Go.
Pero bago nga daw mangyari yan, ay kailangan nga raw munang makuha ni Isaac Go yung kumpiyansa niya sa kanyang laro. Dahil pansin na pansin raw ni Coach Tim na nag-i-struggle ito sa kanilang team practice nang dahil sa kanilang ginagamit na triangle offense. Pero naniniwala nga si Coach Tim Cone na magagawang makapag-adapt ang nasabing big man at hindi nga daw nila ito minabadali. Dahil okay naman daw yung ipinapakita ni Japet Aguilar sa kanilang mga nakalipas na laro. Kung si Isaac Go ay nahihirapan pa rin sa Barangay Ginebra, ay eto namang former Ginebra big man na si Christian Stan Hardinger ay inaako yung pagkakatalo ng Terra Firma Jeep. As of now, habang ine-edit ko ang video na ito, ay wala pa ring nakukuhang panalo ang Terra Firma Jeep ngayong Governor's Cup. 0-5 nga ngayon yung kanilang win-loss record sa Group A. Kaya naman, inaako nga raw ni Christian Stan Hardinger ang responsibilidad sa pagkakatalo ng kanyang koponan. Although solid performance na yung pinapakita ni si Stan with 15 points per game at 8 point rebounds, ay marami pa nga daw siyang kinakailangang i-overcome para matapos yung napakasamang simula ng Terra Firma Jeep ngayong conference. Kinakailangan niya nga raw mag-step up kasama ni Stanley Pringle. Dapat niya nga raw i-improve yung kanyang free throw at ang kanyang leadership para sa Terra Firma. Aminado si Stan na nanibago noong malipat ng bagong kupunan. At yan nga raw yung kinailangan niyang ayusin agad dahil kulang raw sa leadership ang Terra Firma Jeep. Kaya naman, inaako nga ni si Stan yung pagkakatalo ng kanyang kupunan at umaasa nga ito na makakakuha na sila ng panalo sa kanilang mga upcoming games. Kayo mga chong, ano masasabi nyo sa pag-aako ni si Stan sa pagkakatalo ng Terra Firma at sa problema ni Isaac Go naman sa Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.